Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng ating mahal na ina, si Maria. Habang pinupuri natin ang Diyos, inaalala din natin ang ating mga nakakatanda. Naway sila'y basbasan ng Diyos, ingatan niya, lalong-lalo na mga matatandang may sakit. At hinihiling din natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng Banal na Espiritu, naway sa atin din pagtanda, maging tayong mas matalino, mas marunong, mas matyaga, nagpapasensya, gitna ng ating mga iba't ibang problema at pagsubok na hinaharapan. May kabanalan sa pagtanda at may kabanalan sa pagmamahal sa mga matatanda. Sa mga pagkakataon na kung saan nawalan tayo ng pasensya sa ating mga nakakatanda, sa mga pagkakataon na kung saan kalimutan din nating magpasalamat na tayo'y buhay at tumatanda, hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para tayo'y makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Niloob mo sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng mahal na Birhen Ina na nagkatawang taong anak mo. Bilang tugon sa dalangin ng mag-asawang banal, makapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, dumating si Moises at sinabi niya sa mga Israelita ang lahat ng inuutos ng Panginoon. Ang mga ito na may parang isang taong sumagot. Lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao.
Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pagkikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautusang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo ay maghandog pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Sa Diyos tayo ay maghandog pasalamat na malugod. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Sa Diyos tayo ay maghandog pasalamat na malugod. Ang hihandog ninyo sa Diyos ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Sa Diyos tayo ay maghandog pasalamat na malugod. Alleluia, 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 alleluia. Sa kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, inilahad ni Jesus ang talimhagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambayanan at sinabi ito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago, kapwa hanggang sa anihan. Pag-ani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin. At ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May isa pong kwento tungkol sa isang bahay ampunan or home for the aged. Isang araw, meron po mga volunteers at benefactors na pumunta dito sa home for the aged para tulungan yung mga matatanda doon. Habang daw sila'y nag-aabot ng mga relief dito sa mga matatanda, meron pong isang lola na lumapit sa isa sa mga volunteer. At nakiusap po siya na gumamit ng cellphone niya. Sabi ng lola, "Tatawag lang po ako sa bahay." Kaya itong volunteer, binigay po yung cellphone sa kanya at tumawag po yung lola dun sa kanyang anak. Pagkasagot po nung anak niya, tinatanong,
Kung sino yung tumatawag. Sabi po ng matanda, "Anak, ako ito, yung nanay mo, kumusta na kayo?" Alam niyo po, galit na galit daw itong kanyang anak. Ang sabi, "Ano ba naman yan, Nay? Nakakahiya. Nakigamit ka pa ng cellphone ng ibang tao? Di ba may telepono naman dyan sa bahay ampunan? Bakit hindi ka na lang tumawag dyan? Bakit hindi mo na lang ginamit yung telepono dyan? Gumamit ka pa ng telepono ng ibang tao. Di ka na nahiya." At sumagot daw po itong matanda, itong lola. Sabi niya, kasi nak, pag akong tumatawag doon sa cellphone mo, hindi ka sumasagot. Buti na lang, yung number ng ibang tao, sinagot mo. Anong ibig sabihin? Ayaw talaga malaman ng anak ang kalagayan ng kanyang matandang ina. Di po ba? Ang ibig sabihin, gusto nang kalimutan nitong anak yung kanyang matandang magulang. There is a saying that we are known by how we treat the weakest members of our society and family. Nakikilala ka, kapatid, kung sino ka talaga base kung paano mo tinatrato yung mga pinakamahinang membro ng inyong pamilya o ng ating lipunan. So the question is, how do you deal, how do you treat the weak and the old? Do you love them or do you ignore them? Pinagtsatsagaan nyo ba? Minamahal nyo ba? Inaalagaan nyo ba? O pinagbibisitan sila? O hindi na lang pinapansin? Hindi mo masasabi talaga na mabuti at mabait kang tao kung masungit ka at wala kang pakialam sa mga matatanda at mahihina. Di po ba? How you treat the weak and the old says something about you. And our holiness is really revealed when we take care of the weak and the old. Ang kabanalan ay hindi lang po pagdarasal at pagsisimba. Ang kabanalan ay nakikita at lumilitaw sa kung paano mo paglingkuran ang mga minamahal ng Diyos. At sino talagang mga minamahal ng Diyos? Sila daw yung mga matatanda. Sila yung mga mahihina. Basahin niyo man po sa libro ni Propeta Isias, God said that even in your old age, and even if your hair turns to gray, I will sustain you. Pinapakita po ng Diyos sa atin kung sino siya sa pamamagitan ng kanyang pagkalinga, pagtrato sa mga matatanda. Who is this God that we worship? He is a God who cares for the old, the weak, the sick, and the forgotten. This means we have a compassionate, loving, and tender God. Kaya po meron tayong kapistahan nila San Joaquin at Santa Ana ngayon para hindi natin makalimutan ang mga nakakatandang membro ng ating simbahan. Sila po ay ang mga magulang ng ating mahal na ina, si Maria. Sa pamamagitan din po ng kapistahan ni San Joaquin at Santa Ana, pinapaalala sa atin, pinapakita ng ating Santa Iglesia at ang Diyos ay mahabagin sa mga matatanda. Hinahamon po tayo ng kapistahan ni San Joaquin at Santa Ana na kung gusto nating mabuhay na banal, kailangan nating magmahal at magkalinga sa mga nakakatanda. The feast of Saint Joaquin and Saint Anne is a reminder for all of us that we should remember and care for the old. And this is an act of holiness. Hindi po totoo na walang silbing mga matatanda. May dahilan bakit binubuhay ng Diyos ang ating mga nakakatanda. Dahil ang mga matatanda, isa silang pagsubok para sa ating mga nakakabata. Ang silbi ng mga matatanda ay para lumabas ang pagmamahal at malasakit sa atin. If you care for your seniors with patience, with kindness and love, my dear friends, you are like God. At kung may edad na po kayo, sana wag po kayo mag-self-pity. Kung senior ka na, kung may sakit ka, kung nanghihina ka, dahil sa iyong edad, wag mong sasabihin, wala kang kwenta. Maniwala ka kapatid, ang iyong katandaan ay ginagamit ng Diyos para sa kanyang mabuti at magandang plano. Amen? Kaya nga mga kapatid, mahalin niyo
ang mga nakakatanda sa inyo? Dahil sila'y mahal ng Diyos. Pagpasensyahan mo ang mga nakakatanda sa iyo dahil tatanda ka rin. Remind yourself that truth. Someday, you will become old. So be patient with old people so that someday when you become old, other people will become patient with you. Amen? At kung man may katandaan ka na, kung nag-iisa ka, huwag ka malulungkot dahil may mabuting balita ang Diyos para sa iyo. Ano? Na ang pagtanda mo ng iyong katandaan ay isang pagpapala. Remember that growing old is a blessing. Hindi po sumpa ang katandaan. Kasi kung sumpa ang katandaan, dapat hindi na hinayaan ng Diyos na tumagal ang buhay ni Abraham hanggang 175. Hindi po masama ang pagtanda kasi umabot nga si Isaac hanggang 180 years old eh. Kung talagang pahirap ang pagtanda, bakit umabot hanggang 147 si Jacob? Pero dahil mahal na mahal ng Diyos, si Abraham, si Isaac, si Jacob, tingnan nyo ano yung nangyari. Tumagal ang kanilang buhay. Tumanda sila. Kaya nga, kung may katandaan ka na, kung may edad ka, pasalamat ka sa Diyos. Magpuri ka sa Kanya. Sikapin mo pang maging mas tapat sa Panginoon. Nung bata po ako, kapag pumapasok na po ako sa eskwela, palagi po akong hinahatid ng aking lolo. Hindi ko po makalimutan yung aking lolo. Kasi bago kami magkahiwalay, palagi meron siyang advice, turo, isang habilin sa akin. Sasabihin niya, tandaan mo ha, huwag kang makikiaway. Paulit-ulit po, gabi pa lang, bago po ako pumasok sa eskwela, tatawagin ako ng aking lolo. Sasabihin niya, tandaan mo ha, huwag kang makikiaway. At tumatak po sa akin yun. Hindi ko po nakalimutan yun. Kaya nga nung nag-aaral po ako, nung high school ako, binubuli ako noon. Hindi po ako nakiaway. Hindi po ako gumanti. Kahit po ngayon na pari na ako, meron pong naninira sa akin, hindi ko po pinapatulan, hindi ko po inaaway. Kasi ang turo't habilin ng aking lolo, huwag akong makikipag-away. Meron po talagang karunungan ng mga matatanda. Di po ba? At ang karunungan nila ay galing sa Diyos. Kaya nga masasabi natin, buhay ang Diyos sa kanila eh. At mararanasan natin ang Panginoon sa ating mga nakakatanda. The old and the elderly also serves as a voice of God to us. So my dear friends, listen to your elderly because they give to us their wisdom. Alam niyo po ang karunungan, ginto. Wisdom is a treasure. And this wisdom does not only come from them. This wisdom is a gift from the Holy Spirit. Amen? Salamat po tayo sa Diyos. Para sa ating mga nakakatanda, tinutulungan nila tayo maging mas mabuti, maging mas mapagmahal, at maging mas banal. At kung kayo man po ay may katandaan na, kahit na alam ko marami sa inyo may sakit, hirap na hirap, may problema. Kapatid, huwag kayong mag-alala. Palagi lang kayong magpasalamat sa Diyos. Dahil ang pagtanda mo ay hindi sumpa, kung hindi isang pagpapala. Kung tumanda ka, ang ibig sabihin, buhay ka. Di po ba? At kung buhay ka, ibig sabihin, mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Amen? Hayaan mo na gamitin ng Diyos ang iyong buhay, isang instrumento ng kanyang pagpapala sa ibang tao. Pagpatulong po tayo. Tilingin natin ang dasal ni San Joaquin at Santa Ana na mahalin natin ang ating pagtanda at mahalin natin ang ating mga nakakatanda. Sabihin po natin, San Joaquin at Santa Ana, ipanalangin niyo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Bilang marurupok at mahihinang tao, iniluluhog natin ang ating Amang nasa langit, ang ating mga kahilingan. Dahil sa kanyang habag at pag-ibig, hinangad niya na maligtas tayo at makarating sa karunungan ng katotohanan.
Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway laging gumawa para sa kabutihan ng mga kaluluwa, lalo na ang mga mahihirap at mga hindi pinalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinagkatiwalaang magdala ng katarungan, naway maging patas sa kanilang paghuhusga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang komunidad, naway makilala natin ang kabutihan sa bawat isa kaysa magtuligsaan dahil sa kahinaan ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, nawa ang kapangyarihan ng iyong pag-ibig ang siyang laging bumuhay sa amin. Huwag nawa kaming magambala na mga alalahanin ng mundong ito at hindi madaig ng kasamaan ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, pinuring inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabanglan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain namin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kanyang lahi, kami pagindapating makasalo sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal, na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't panggitapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal, si San Joaquin at Santa Ana, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalang
amin. Ang ngalan mo mapasa amin. Ang kaharian mo sundin. Ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong isilang mula sa tao ang bugtong na anak mo upang ang mga tao ay sumilang sa iyo bunga ng sakramento. Hiniling namin kami magsalo sa pagkainglaan sa mga anak ay pabanalin mo sa espiritu ng iyong pagkupkop sa aming lahat. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayahan ko po kayong lahat, nilagay ang inyong kanang kamay sa inyong mga puso at dasalin natin ngayon ang healing prayer, the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of the sick. Heavenly Father, we thank you for loving us. We thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set us free. We trust in your power and grace that sustain and restore us. Loving Father, touch us now with your healing hands. For we believe that your will is for us to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover us with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of our head to the soles of our feet. Cast out anything that should not be in us. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins. And rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse all infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through our entire body to heal and to make new any disease areas, so that our body will function the way you created it to function. Touch also our mind and our emotion, even the deepest recesses of our heart. Saturate our entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw us ever closer to you every moment of our life. And Father, fill us with your Holy Spirit and empower us to do your works so that our life will bring glory and honor to your holy name. We ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hilingin po natin ngayon ang dasal at panalangin ng ating mahal na ina. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio of Petralcina, Pray for us. Muli po, maraming salamat sa lahat ng tumutulong, nagpapadala po ng donation sa ating pong parokya. Konting babala lang po. Dahil po siguro sa hirap ng buhay, ang dami pong nag-i-scam ngayon. At ang modus po nila ay tatawag po sa inyo at hihingin po yung inyong Facebook account. No? Huwag po kayong sasagot sa unknown number. Marami na po akong kaibigan na tumawag sa akin ngayong araw pa lang na nahack ang kanilang Facebook account at hinahack po ang kanilang GCash. So please, no, wag niyo pong sasagutin yung mga unknown number. Kaya ako din po ay humihingi ng paumanhin doon sa mga ibang tumatawag din sa inyo, sa akin. Hindi po ako masungit, hindi ko po kayo pinagbabastusan. Pero kung meron po kayong kailangan, please text me. No? I am just one text away. Yung pong number dyan, yan din po ang aking personal number. Pwede nyo po akong i-text, magre-reply po ako. Pero hindi po ako sumasagot dun sa mga unknown number dahil nga po napakarami na mga scammer ngayon. Kaya mag-ingat po kayo sa mga manloloko, hindi lang po kayo mag-ingat sa ating pong bagyo. No? Meron po mga tao talaga na nagte-take advantage ngayon. Anyway, my dear friends, remember that you are known. Your identity is revealed by how you treat the weakest
and the oldest. Kaya ang tanong, paano ba pinapakitunguhan ang mga nakakatanda? Kung ikaw ay may katandaan na, musta naman ang iyong pag-uugali, ang iyong pakikitungo sa iyong pamilya? Remember, my dear friends, there is a blessing in growing old. Dahil ang mga matatanda ay mahal din ng Diyos. Kaya kayo pong mga wala pang katandaan, mga bata, please love and take care of the old. Mga lola at lola natin, yung mga magulang niyo. Dahil kabanalan din ang pagkakalinga, pag-aaruga sa mga nakakatanda. So ang assignment po ngayon ay bigyan nyo naman ng oras at panahon yung mga matatanda dyan sa inyong bahay. Baka hindi na sila napapansin, baka sila'y nalulungkot, lalong-lalo na nawawalan kayo ng pasensya sa kanila. Bigyan nyo naman ng oras at panahon. Treat them well. Makipagkwentuhan naman kayo sa kanila. Kumustahan nyo naman sila. No? Dahil alam naman po natin, pag tumatanda ka na, minsan nagse-self-pity. Iniisip na walang kwenta dahil di na nakakapagtrabaho, wala nang nagagawa sa bahay. Pero kapatid, tandaan niyo po, may silbi pa rin ang mga matatanda. Ginagamit pa rin ang mga nakakatanda ng Diyos para maipakita ang ating pagmamahal at malasakit. So today, we pray for our elderly. We take care. Please take good care of the old. And when God sees that you're treating the old well, God will treat you well. God will bless you more. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.